Welcome to Deep Dive. In this episode, we look into the book of Edgar Cayce, The Power of the Mind. In the next Deep Dive, we go more into Edgar Cayce, The Sleeping Prophet. Kamusta sa iyo ang ating tagapakinig? Welcome ulit dito sa ating pagbihimay. Magandang araw sa iyo. Ngayon, ang sisirin natin ilang piling ideya mula kay Edgar Cayce. Partikular yung tungkol sa kapangyarihan ng ating isipan. Oo, yung mga sipi na tumatalakay kung paano daw yung nasa loob natin humuhubog sa mga nararanasan natin sa labas. Medyo malalim to. Tama. At ang misyon natin dito, kunin yung pinaka-esensyal na aral mula kay Cayce. Yung mga ideyang baka, magbigay ng bagong perspective sa'yo. Sige, simulan natin. Okay. Isa sa mga linyang madalas nating marinig na galing daw sa kanya ay thoughts are things. Parang ang mga iniisip daw natin ay mga bagay talaga. Tapos meron pang mind is the builder. Ang isip daw ang tagapagtayo. At yung sikat na kasabihan, kung ano ang iniisip ng tao sa kanyang puso, siya ay gayon. Tama. Ang ibig sabihin nito, sa practical na paraan, hindi lang siguro to yung parang positive thinking lang, di ba? Hindi lang. Mas malalim pa dyan. Kasi para kay Cayce, hindi lang to talinghaga. Literal niyang sinasabi na bawat iniisip natin, may dala siyang enerhiya. Enerhiya. Oo. Parang vibration, Alam mo, direktang nakakaapekto sa realidad natin. Hindi lang to passive na pag-iisip, ito'y aktibong proseso ng paglikha. Paglikha? Wow. Kaya yung mental focus natin, kung saan talaga natin tinututok yung atensyon, yung damdamin, yun daw ang humuhubog. Hindi lang sa mga karanasan natin, kundi pati na rin sa direksyon ng kaluluwa natin. Grabe. So may direktang epekto pala talaga kung anong laman ng isip natin, paano to nagko-connect sa mga pangyayari sa buhay. Diyan na nga pumapasok yung isa pa niyang importanteng konsepto, yung batas ng pagtatanim at pag-ani. Yung law of sowing and reaping? Oo, yun nga. Paulit-ulit niyang binabanggit yan. Bawat isip, salita, pati gawa raw natin parang binihi. Binhi? Okay. Kung ano yung itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Ganon kasimple pero ang hirap gawin minsan, di ba? Oo nga. Kaya nagiging crucial yung pagpili. Ang mga ginagawa ba natin para lang sa sarili, sa ego, o nakatuon ba sa paglilingkod sa iba, sa mas mataas na layunin? May punto. At binabalaan din niya tayo tungkol sa yung pag-aalinlangan at takot, doubt and fear. Malaking hadlang daw yan sa pag-unlad at sa positibong paglikha na to. Nakakaintriga yan, no? Kasi parang sinasabi mo, hindi lang yung isip yung apektado, kundi buong pagkatao. Nabanggit mo kanina yung kaluluwa, pero may sinasabi rin siya tungkol sa katawan mismo, tama ba? Oo, at napaka-importante niyan sa kanya. Talagang binibigyan diin ni Cayce yung pagkakaisa ng tatlo, katawan, isip, at kaluluwa. Hindi raw sila hiwa-hiwalay. Talaga? Oo, sinasabi pa nga niya na yung mga kaguluhan sa isip o emosyon pwedeng lumabas bilang sakit sa katawan. Yung psychosomatic. Parang ganon, pero mas malalim pa siguro para sa kanya. Halimbawa, nabanggit niya kung paano yung mga hindi nare-resolbang sama ng loob, yung emotional conflict, pwedeng maging sanhi ng pananakit ng ulo o iba pang pisikal na sintomas. Okay, may koneksyon talaga. Kaya mahalaga daw na balanse, magkakatugma yung tatlo. Minsan nga, ginagamit pa niya yung analogy ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Parang Trinity? Oo, pero hindi necessarily sa, na strict na doktrina. Mas bilang simbolo ng perpektong pagkakaisa at pagtutulungan nitong tatlong aspekto natin. Okay, gets ko. Pero kung ganito kalaki yung epekto ng isip at ng pagkakaisa nitong tatlo, nasaan na yung konsepto ng tadhana o destiny? Parang kontrolado na natin lahat. Magandang tanong yan. Dito naman pumapasok yung free will, yung malayang kalooban. Okay. Sabi ni Cayce, hindi tayo basta mga puppet lang ng tadhana. Meron tayong mga pattern o mga impluensya galing sa nakaraan, pero sa huli, tayo pa rin ang pipili. Tayo ang pipili. Oo.
Tayo ang pipili kung saan natin itutuon yung isip natin, kung paano tayo tutugon sa mga dumarating na sitwasyon. Ang kapalaran natin, hindi yan parang sementadong kalsada. Mas parang, hinuhubog natin yan sa bawat desisyon. Paano yan hinuhubog? Hinuhubog daw natin yan based sa kung gaano tayo umaayon doon sa mga positibo, sa mga lumilikhang puwersa sa universe. Yun yung tinatawag niyang creative forces. Creative forces, parang positive energy. Pwedeng ganon, parang daloy ng biyaya o positibong enerhiya. Kung doon ka naka-align, mas positibo ang mahuhubog mo. So, merong pala tayong magagawa para mas mapaganda yung experience natin. Paano raw to maisasagawa sa pang-araw-araw? Anong practical tips? Well, ang susi daw talaga ayon sa Casey ay yung pagsasabuhay ng mga tinatawag niyang espiritual na prinsipyo. Tulad ng, Pag-ibig, pasensya, pagpapatawad, pag-unawa, yung mga ganon. Ito raw kasi yung mga nag-aakay sa atin palayo sa pagiging makasarili, di ba? At palapit doon sa mas mataas na layunin. okay, At yun daw ang nagbubunga ng mas maganda, mas positibong karanasan. So, hindi lang ito teorya, naiisipin mo lang. Kailangan isabuhay, aksyon at saluubin araw-araw. practical dapat. Oo, practical na aplikasyon talagang focus niya. Kung gayon, parang ang pinaka-takeaway natin dito mula sa mga sinuri nating CP ni Case, ikaw na nakikinig, meron kang kakayahan na aktibong lumikha, Oo. lumikha ng realidad mo gamit ang kapangyarihan ng isip mo, pero dapat pinapatnubayan ng mga pinipili mong aksyon at saloobin. At yung pag-aalaga sa balanse ng isip, katawan at kaluluwa, yun yung parang pundasyon. Tama! Napaka-importante niyan. At bilang panghuling pagninilay na rin siguro para sa iyo, sabi ni Casey, di ba, sa mga kasalukuyang karanasan natin, madalas daw nating sinasalubong yung mga resulta ng mga nakaraan nating pag-iisip at pagkilos. Parang echo. Parang ganon. So kung pagtutuunan mo ng pansin yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon, yung mga challenges, yung mga blessings, paano mo kaya ito titingnan bilang posibleng salamin o bunga mismo nung mga binhing na itanim mo noon sa isip at gawa mo? Isang bagay ngang dapat pag-isipan. Oo, salamat sa iyong oras at pakikinig sa ating pagtatalakay ngayon. Maraming salamat din. Hanggang sa susunod.